Para sa iba, baka wala lang yun, pero para sa mga nadapa, ang isang simpleng hakbang ay parang bangin. Isang paalala ito na minsan, sapat na ang isang salita para tulungan ang isang taong nadapa. Sa sandaling iyon, tinawag niya si Lee Semon habang may enerhiyang dumaloy mula sa kanyang mata. Sinabi niyang hindi duwag ang bata, kinikilala ang tapang at determinasyon nito na harapin ang mga pagsubok. At dahil sa mga salitang iyon, nagbago ang lahat, nagbigay ito ng bagong pagtingin at pag-asa sa binata sa kanyang paglalakbay. Mula nang lumitaw ang mga halimaw na nagpuksa sa sangkatauhan, nahati ang mundo sa mga raider at mga hindi raider. Ipinakita ang gusali ng raider management, na may malalaking bintana. Habang nakaupo sa isang bench, tinawag si Semon ng receptionist, ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Kinakabahan man, nagpasya siyang wala ng atrasan, oras na para harapin ang sitwasyon. Para maging isang raider, kailangang sumailalim sa awakening judgment na tumutukoy sa aura ng isang tao, at pagkatapos ay kumuha ng qualification exam. Habang bumababa siya sa elevator, lalo pang lumalala ang kanyang kaba sa bawat palapag. Tinitigan niya ang laboratorio, pinagmamasdan ang mga instrumentong nakaayos sa loob ng silid. Hindi na ipinaliwanag ng doktor ang proseso dahil ilang beses na niya itong pinagdaanan at pamilyar na siya rito. Ipinaliwanag din ng doktor na sa susunod na taon, babalik siya roon bilang bahagi ng military para sa paghahanda sa mga darating na pangyayari. Dahil nag-aalala sa kalagayan ng bata, tinanong ng doktor kung kailangan ba niya ng counseling, at nag-alok ng suporta. Hindi na pwedeng magpatuloy sa dati, dahil ang sitwasyon ay nangangailangan ng agarang pagbabago. Sagot ng binata na gusto lang niyang tapusin ang test at umalis, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Pumasok siya sa higanteng makina, ramdam ang halong kaba at pananabik sa maaaring mangyari. Lumabas ang resulta ng test, 103, katulad ng mga nakaraang taon. Sa nakita niyang numero, nalungkot siya dahil kahit kaunti, hindi ito nagbabago. Inabot ng doktor ang isang papel at pinapirma siya, ipinaliwanag ang kahalagahan ng dokumento. Noong araw, naniwala siyang posible pa ang abutin ang kanyang mga pangarap. Habang nangangarap ng mas magandang kinabukasan, nagpasalamat siya sa doktor at lumabas sa makina, na pagtatanto kung gaano ka-harsh ang realidad kumpara sa kanyang mga inaasahan. Unti-unting naghawi ang mga ulap sa asol na langit, ipinapakita ang isang maaraw at puno ng pag-asa na araw. Kalma lang na binuksan ng binata ang pinto, ramdam ang pamilyar na pakiramdam sa paligid. Pumasok siya sa kanyang magulong apartment, kung saan kalat-kalat ang mga gamit, refleksyon ng magulo at abalang takbo ng kanyang araw-araw. Binuksan niya ang computer, inaasahan na maganda at sulit ang gantimpala mula sa laro. Pero laking gulat niya nang may ibang lumabas, isang bagay na lubos na nagbago sa kanyang inaasahan at mga plano. Isang mensahe ito tungkol sa kumpirmadong qualification requirement. Isang website na puno ng impormasyon mula sa gobyerno, pero hindi siya sigurado kung paano ito gamitin. Nagsimula siyang maghalongkat sa computer, naghahanap ng dagdag na impormasyon. At bigla niyang na-realize kung tungkol saan ito. Nang maunawaan ang kahalagahan ng impormasyong nakita niya, mas lalo siyang na-curious. Gusto niyang mas maintindihan ang misteryosong website na yon. Nakaupo sa kanyang upuan, binasa niya ang lahat ng nakapost na teksto, inaabsorb bawat detalye at sinusubukang tuklasin ang mga nakatagong lihim. Gusto niyang malaman ang lahat ng misteryo sa likod ng webpage na yon. Nagpasya siyang tingnan ang balita sa araw na iyon, gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa mundo. Nanlaki ang mata niya nang mabasa ang tungkol sa isang raider sa Sunjin na tumanggap ng Platinum Mark. Puno ng papuri ang mga komento tungkol sa lalaking iyon, pinuri ang kanyang mga tagumpay at husay sa labanan. Pero nag-init ang ulo ng binata, para sa kanya, isa iyong malupit at hindi makatarong ang biro. Araw-araw niyang nakikita ang mukha ng lalaking iyon noon, isang taong walang awang nanakit sa kanya. Galit na galit siya sa katotohanang ang hinayupak na yun ay isa ng kilalang raider. Pakiramdam niya'y pinagtaksilan siya ng mundo. Tinanggal niya mula sa pader ang isang papel na may listahan ng kanyang daily exercise, sinusubukan niyang ilihis ang atensyon sa kanyang galit. Pero dama pa rin niya ang init ng inis at pagkadismaya. Pinunit niya ang papel at nilamokos ito, malinaw na ipinapakita ang matinding galit sa kanyang loob.
Muli niyang binuksan ang computer, determinado siyang humanap ng paraan para harapin ang kanyang nararamdaman. Alam niyang isa siyang talunan, dahil tumigil siya sa pag-aaral, umaasang magiging isang raider. Muling lumabas ang qualification message, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Parang may bagong miyembro na pumasok. Nagsimula siyang makipag-usap sa isang taong nagngangalang Kimbang. Habang tumitingin pa siya ng mas maigi, nakita niya ang iba pang mga mensahe at nagduda kung totoong ang isang sorcerer ang kausap niya. Hindi niya namamalayan, may kakaibang puwersang nagsimulang lumitaw sa kanyang kwarto. May butas na nabubuo, pero binaliwala niya ito at patuloy pa rin siyang nagpadala ng mga mensahe sa kanyang kachat sa computer para hanapin siya. Paglingon niya, napagtanto niyang may isang napakalakas na puwersang naghihintay sa kanya. Isang boses ang tumawag sa kanya, tinatanong kung siya ba talaga si unemployed Bumley Seaman. Napangatol ang binata sa nakita sa harapan niya, ramdam ang malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Ang puwang ay nagbunyag ng isang mundo na lubusang kakaiba, ng kulay at mga anyong hindi niya kailanman nakita. Isinawsaw ng isang babae ang kanyang mga paa sa tubig, sinisilip ang likidong ibabaw at ninanamnam ang masiglang enerhiya nito. Na-curious siya at sinabing dumating siya roon para personal na makilala ang binata, diretsahang inihayag ang kanyang layunin. Tumawid siya sa portal at pumasok sa mundo ni Seaman, nilalabag ang mga batas ng realidad. Sa gulat, napasigaw ang binata sa hindi inaasahang at misteryosong pagdating ng babae. Ngunit bigla siyang binato ng sorceress ng isang spell, binalot siya ng mahiwagang enerhiya na nagbago sa kanyang pananaw sa sitwasyon. Tinangka niyang lumaban, pero hindi niya napigilan ang sarili habang unti-unting tumitindi ang tensyon sa pagitan nila. Napakalakas ng babae, lalo na't may hawak siyang mahiwagang staff. Sinabi nitong huwag siyang masyadong mabahala. Pakiramdam ng binata ay nawawala ang hangin sa kanyang mga baga, nahihirapan siyang huminga, at unti-unting nadadala ng matinding kaba. Napansin ng babae na napakahina ng binata. Sinuri niya ang kondisyon nito at nagtatakang paano nito nagawang makakonekta sa Transcendent Network gayong napakasimple lang ng kanyang abilidad. Hawak-hawak ng babae si Seaman, wala siyang matakbuhang paraan ng pagtakas. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon sa bawat segundo. Gusto ng babae malaman ang kanyang tunay na pagkatao, pero sinabi ng binata na sasabihin lang niya ito kung pakakawalan muna siya, matibay niyang pinanghahawakan ang kanyang privacy. Hindi na nagdalawang isip ang babae. Pinakawalan siya, piniling mas mahalaga ang impormasyon kaysa sa pag-iingat. Bumagsak si Seaman sa sahig, ramdam ang bigat ng katawan at ang biglaang kalayaan. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Ayana. Nakangiti si Ayana habang pinagmamasdan ang reaksyon ng binata at ang sitwasyon sa paligid nila. Tinatanong niya kung nagsisinungaling ba ito tungkol sa pagiging raider. Nauutol na sagot ng binata, hindi pa ako full raider, pero magiging isa rin ako balang araw. Ipinaliwanag niya na sa mundo nila, hindi lahat ay may sapat na aura para maging raider at manghuli ng mga halimaw. Interesado, hiniling ng babae na ipakita niya ang kanyang aura. Pinagdikit ng binata ang kanyang mga kamay at sinimulan niyang ipunan ang lahat ng kanyang enerhiya sa isang punto. Ngunit napakahina pa rin ng kanyang enerhiya, hindi ito nagtagal sa ilalim ng pressure. Kumikislap-kislap lang ang liwanag mula sa kanyang mga kamay, sumasalamin sa kanyang panloob na hirap at kakulangan ng lakas. Hindi makapaniwala si Ayana na iyon lang ang kaya ng binata. Nagulat siya sa kahinaan ng ipinakitang kapangyarihan. Pero tila kumpiyansa pa rin si Seaman, matatag ang loob at gustong patunayan na may maya-alok pa siya. Tumawa si Ayana, tinanong kung biro lang ba yon, tila natatawa sa sitwasyon. Biglang nagsimulang gumalaw ang lahat ng bagay sa apartment, parang may di nakikitang enerhiyang nagigising at nabubuhay. Ang mga damit sa sampayan ay hinampos ng malakas na hangin, lumilikha ng isang kahanga-hangang eksena ng kilos at galaw sa paligid nila. Ipinakita ni Ayana ang kanyang aura, isang makapangyarihang enerhiya na nagliwanag sa buong silid. Lubhang humanga si Seaman sa ipinamalas niyang kapangyarihan, ramdam ang lakas na tila effortless para sa kanya. Sa kanyang pinaka-essence, parang isa siyang halimaw, isang nakakatakot na pag-iisip na biglang sumagi sa isipan ng binata. Patuloy ang pagkinang ni Ayana habang tinatawag ang binata. Natakot si Seaman, nagmakaawa para sa kanyang buhay,
ramdam ang bigat ng sitwasyon at ang nakaambang panganib. May biglang kumatok sa pinto, tinanong kung ayos lang ba ang binata mula sa room 203, pinutol ang tensyon na doon nilang sandali. Para itong lindol sa lakas ng tunog, yumanig ang mga pader, at lalo pang tumaas ang kaba sa loob ng silid. Huminto si Ayana sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto niyang lumalala na ang sitwasyon, higit pa sa inaasahan niya. Doon niya rin naisip na nasayang lang ang mga save points niya sa isang loser. Napaisip siya sa kanyang mga naging desisyon at ang ibig sabihin ng mga ito. Kabado si Seman, gustong malaman kung paanong isang tulad niya ang nakapasok sa Transcendent Network. Ngunit wala siyang maipaliwanag. Binuksan lang niya ang kanyang computer at laking gulat niya sa mga nakita niyang lumabas sa screen. Habang nakatingin sa mga kagamitan, agad siyang kinulit ng babae, hinihiling na ipagpatuloy niya ang paliwanag, lalo pang tumitindi ang kanyang kuryosidad kada segundo. Sa huli, hiniling nitong magsalita siya tungkol sa sarili niya habang mabos-isang inoobserbahan ang kanyang damdamin at reaksyon. Napatawa ang binata, sabay sabing wala naman siyang espesyal, pilit iniiwas ang atensyon sa katotohanan ng kanyang buhay. Napansin ng babae kung gaano kahirap ang pamumuhay ng binata, kitang-kita sa paligid ang mga bakas ng pakikibaka at kalungkutan araw-araw. Nakakaawa talaga siya, kaya't napaisip ang babae kung tama ba ang naging desisyon niya para sa kinabukasan ng binatang ito. Nanatiling seryoso ang tingin niya habang iniisip ang lahat. Sa kabila ng tila malamig niyang mga salita, may bahid iyon ng pag-unawa at kaliwan. Kaya't ibinahagi ni Given na ang kanyang kwento, isa siyang ulilang maswerte, pero hindi tinanggap dahil sa kanyang hitsura. Noong nasa paaralan pa siya, nasuri siyang may gising na aura, pero dahil sa matinding pambubuli, napilitan siyang sumuko. Simula noon, naging ganito na ang kanyang buhay, isang taong pagod at nawalan ng pag-asa matapos ang 6 na taon na walang kahit anong pagbabago sa kanyang lakas. Pagkarinig noon, napagtanto ng babae na nakakainip ang kwento ng binata, kulang sa damdamin at walang dating. Naisip niyang umalis na lang dahil pakiramdam niya'y nasayang lang ang oras niya sa isang kwentong hindi man lang nakakaantig. Lumabas siya sa portal at sinabing huwag na niyang gagalawin muli ang Transcendent Network, dahil baka mamatay pa siya. Bago tuluyang maglaho, nag-iwan siya ng paalala, malalim at hindi madaling kalimutan. Habang nakatitig sa mga mata ng binata, sinabi niyang ang mundo ay likas na hindi patas, isang katotohanang dapat niyang tanggapin. Pero sa kabila niyon, dapat pa rin siyang lumabas at gumawa ng paraan. Isa siyang tao, at bilang tao, nararapat lang na mabuhay. Sa huli, nagtanong ang binata kung maaari pa silang muling magkita, umaasang makakatanggap ng magandang sagot. Pero hindi siya sinagot ng babae. Sa halip, ngumiti lamang ito ng misteryoso at sinabing, mag-transcend ka, bago tuluyang nawala. Naiwan ang binata na naguguluhan at nabighani, ano nga ba ang ibig sabihin ng makasama ang isang tulad nila? Isang ideyang parehong kapana-panabik at nakakatakot. Habang nakatitig sa hawak niyang bagay, napaisip siya, maaari rin kaya siyang maging isang transcendent. Gusto niyang mas maintindihan ang lahat ng ito, kaya't sumulat siya ng isang sulat ng paghingi ng tawad, ipinaliwanag ang kanyang nararamdaman at ang hangarin niyang makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Buo ang loob, isinulat niya ito para sa mga kapatid ng Transcendent Network. Ipinost niya sa Transcendent Network, si Lee Seaman, ang tambay na walang trabaho, ay malapit nang sumabog ang utak sa dami ng iniisip. Mula noon, naging parte na ng araw-araw niyang routine ang pagbubukas ng Transcendent Network. Doon niya nakita ang bagong litrato ng Black Lion, ang sikat na mandirigmang isinilang bilang anak ng isang alipin mula sa pamilyang Maharlika. Matapos mawalan ng ina, naging isang mercenaryo ito at pinabagsak ang mga Maharlika, naging pinakamalakas na mandirigma sa buong kontinente. Nag-post ito ng litrato kasama ang pamilya mula sa huling bakasyon nila, ng masasayang alaala. Kasunod nyon, may lumabas namang tungkol kay Persian Hyung-nim, ang may hawak ng Persian Demon Sword, isang alamat na sandata. Siya ang itinuturing na #1 sword master sa buong kontinente, kilala sa kanyang walang kapantay na galing at katanyagan. Nakachat pa ni Seman ang mismong si Hyung-nim, na humihingi ng payo kung paano mapalapit sa isang babae. Simple lang ang binigay niyang tips, kailangan makuha ang damdamin ng babae.
Gumamit ng pick-up line, gaya ng, "Nasaan ang pakpak mo?" Sabay turo sa langit, dahil mukha siyang anghel. At kapag ngumiti ang babae, sabihin na lang na, "Grabe, parang sisabog puso ko sa ngiti mo." Sunod-sunod ang advice niya hanggang sa magpasalamat si Hyungnim. Sinabi pa nito na kapag naging maayos ang lahat, dadalaw siya para pasalamatan si Seman ng personal. Nabasa ni Seman ang mensaheng iyon at bigla siyang kinabahan. Nanlamig siya. Alam niyang delikado ang makipag-ugnayan sa mga transcendent, lalo't wala naman siyang karapatang gawin iyon. Naalala niya, ang mga tulad nila, kapag nangako, tinutupad nila. Hindi sila basta-basta umaatres sa usapan. Sa kabilang banda, ang buhay ni Seman ay walang kulay, paulit-ulit, walang saya, walang kahit anong pagsubok na nagbibigay sigla. Dito niya kinailangang aminin ang isang mapait na katotohanan, hindi talaga siya para maging isang raider. Wala siyang sapat na lakas, tapang, o kapalaran. Isa lang siyang ordinaryong tao, at kahit pilitin niyang magpaka-espesyal, palaging may limitasyon. Dahil sa labis na pagkabigo, dinampot niya ang isang bote, umaasang makalilimot kahit sandali sa kanyang sakit. Tinunggan niya ito hanggang huli, pilit nilulunod ang bigat ng loob. Pagod at wasak, bumagsak siya sa kama, umaasang makahanap kahit kaunting pahinga mula sa lahat ng iniisip. Habang nakatitig sa kisame, may luha sa kanyang mga mata. Doon niya lubos na na-realize na puro kasinungalingan lang pala ang mga pangarap na pinaniwalaan niya tungkol sa sarili niya. Habang iniisip niya ang lahat ng nangyari, nagsimulang pumasok sa isip ni Seman ang mga desisyong ginawa niya sa buhay. Sa totoo lang, hindi niya kailanman inisip na may ibang landas siyang pwedeng tahakin. Parang paulit-ulit lang ang lahat, kabiguan, lungkot, at puro pagkadismaya. Gusto niya talagang maging isang tunay na raider. Gusto niyang patunayan na hindi siya nagkamali sa pangarap niya. Gusto niyang maipakita sa lahat na kayarin niya, na may halaga siya. Pero ang katotohanan ay masakit. 6 na taon na siyang stuck sa level 103. 6 na taon na walang progreso. At ngayon, ni hindi na siya makabangon sa kama, ubos na ang motibasyon, nawala na ang gana. Sa araw-araw, computer na lang ang kasama niya. Nalulunod sa kawalan ng saysay, naging routine na lang ang paghinga at pag-inom. Isang gabing medyo lasing, nagsulat siya ng mensahe. Mula sa puso, isinulat niya na gusto niyang magbago, gusto niyang mabuhay muli. Uminom siya ng kaunti, hinahanap ang lakas ng loob para magbago. At sa wakas, pinost niya ito. Isang post na puno ng pag-asa, umaasang may makakabasa at makakaintindi sa kanya. Pagod at wasak, nakatulog siyang nakadapa sa ibabaw ng laptop. Wala nang natirang lakas, wala nang ibang ginawa kundi sumuko pansamantala. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog. Pero nang magising siya, magulo ang pakiramdam niya. Parang hindi na siya sigurado kung anong totoo. Hinawakan niya ang mukha niya, nagulat na may dumaan ng matagal na oras. Napahiya siya nang marealize na may pinost pala siya habang lasing. Agad niyang binuksan ang forum, sinimulang mag-scroll, binasa ang bawat komento. Doon niya nakita ang dami ng mensahe ng suporta. May mga taong nakarelate, may mga nagbigay ng lakas ng loob, may mga nagsabing hindi siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Habang nagmumuni-muni siya, napansin niyang may liwanag sa kwarto niya. May kakaibang pagbabago sa hangin, parang may malapit nang mangyari. Hindi niya namalayang may isang figure na palang nasa likod na niya. Tuwang-tuwa pa siya sa mga mensaheng natanggap niya, hindi niya napansin ang presensya. Hanggang sa isang malamig at mapanghusgang boses ang marinig niya mula sa likuran. "Ikaw ba yung tambay na si Lee Seaman?" Tumigil ang mundo niya. Hindi siya gumalaw. Paralisado sa takot. Nanginginig ang katawan niya habang unti-unting na-realize kung sino ang nasa likuran niya. Hindi niya kailangan lumingon. Sa boses pa lang, kilala na niya. Isang nilalang mula sa Transcendent Network. Isang makapangyarihang presensya. Isang panganib. The moment the Transcendent member touched his back, everything changed. Isang bagzo ng enerhiya ang bumalot kay Seman, masyado itong matindi para sa isang taong katulad niya. Napaigtad siya mula sa kinauupuan, nagulat at natakot, habang ang adrenaline ay biglang kumawala sa buong katawan niya. Ang init ng enerhiya ay tila sumabog mula sa kaloob-looban niya, mga ugat niyang parang ahas na gumagapang sa ilalim ng balat,
lumalabas at namimilipit. Naalala niya bigla ang babala ng isang kakilala, huwag kang magyabang. Boses iyon ng isang taong minsan ding dumaan sa parehong landas. Isa iyong babala na ngayon lang niya tunay na naintindihan. Nananatili pa rin sa loob ng kwarto ang nakamaskarang figure, walang imak pero tagos hanggang buto ang presensyang dala nito. Mabigat, mapanganib, nakakakilabot, galit, takot, determinasyon. Lahat ng iyon ay nagsama-sama sa dibdib ni Seman. Hindi siya pwede basta na lang umatras. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng tiniis niya. Dahan-daang gumalaw ang kamao niya, nanginginig pero buo ang loob. Handa na siyang lumaban. Nagpakawala siya ng galaw para umiwas sa figure, pilit nilalabanan ang sakit na lumulukob sa katawan niya. Ngunit sa isang iglap, na parabang pinitik lang ang daliri ng Diyos, nawala ang kwarto. Nasa ibang lugar na sila. Isang kakaibang mundo, hindi pamilyar. Isang arena ng kagilahil-alas na enerhiya at napakalakas na presensya. Doon, isang boses ang lumutang mula sa hangin. Simula ngayon, hindi ka na magiging duwag. Ang nagsalita ay si Dakochi, ang pinakamagaling na martial artist sa kasaysayan. Sa mundong ito kung saan nagsasanib ang modernong realidad at pantasya, si Lee Seman ay pumasok sa isang yugto ng buhay na hindi na niya mababalikan. Ang dating tambay, ngayon ay tinutulak ng kapalaran papunta sa mga laban na kayang yumanig sa buong kontinente. Sa gitna ng mga digmaan at rebelasyong hindi niya inaasahan, unti-unti niyang napagtanto, na mayroong bagay sa loob niya na matagal nang natutulog. Isang kapangyarihang kayang itumba ang mga halimaw, ang mga bayani, at kahit ang mga Diyos. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang bagong halimaw na isinilang mula sa kadiliman, si Seman. At kasabay ng kanyang pagsikat, dumagsa rin ang mga kalaban, ang mga inggit, at ang mga kagustuhang sirain siya. Mula sa pakikipagtagpo kay Laena, ang dakilang bruha na kinatatakutan ng marami, hanggang sa mga laban na susubok sa kanyang puso't kaluluwa, isa lang ang malinaw. Ang dati patapon, ngayon ay may kapangyarihang kayang baguhin ang mundo. At sa kanyang panibagong paglalakbay, si Lee Seman ay kailangang mamili, magpapadala ba siya sa kapangyarihan, o gagamitin niya ito para sa isang layuning higit pa sa kanyang sarili. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Bawat hakbang ay mas lalo siyang nilalapit sa isang hindi pa alam na kapalaran, kung saan may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Sa isang sandali ng pag-iisa, tumingin siya sa paligid at napagtanto na matapos ang lahat ng paglilinis, ang natitirang basura sa kwartong iyon ay siya na lang. Dinapuan siya ng pakiramdam ng kawalan ng halaga. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may apoy ng determinasyong patuloy na nagliliyab. Ang kapalaran ay para sa mga matitiyaga, sa mga hindi sumusuko. Para mabago ang kanyang landas, kailangan niyang maging pinakamalakas, ang tipong umaangkin at lumulupig ng walang pag-aalinlangan. At ang mga bituin ay nagniningning para sa mga tumitingala sa kanila. Nais niyang abutin ang liwanag na iyon. Bumalik ang mga alaala ng nakaraan, kasama ang isang di malilimutang tagpo at mga salitang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya kailanman naging duwag, at kailangan niyang patunayan iyon. Pagod na pagod siya matapos lamang ang isang simpleng pagtakbo, at ang gutom ay halos hindi na niya makayanan. Pero alam niyang hindi siya maaaring tumigil. Sa puso niya, matagal na niyang alam na kailangang magbago. Dapat nang tapusin ang paniniil sa kahinaan at kawalang silbi. Kung gusto niya ng panibagong simula, kailangan niyang hanapin ang lakas gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagpasok niya sa gym, naamoy niya agad ang pinaghalong pawis at determinasyon. Sa harap niya, may isang sobrang maskuladong lalaking nakatingin sa kanya ng may interes. Agad napansin ni Trainer Kim Dae-kwa ang kanyang presensya. Sa tindi ng karanasan ng trainer, parang naamoy nito ang kanyang pag-aalinlangan. Diretsahang tinanong siya kung seryoso ba siyang mag-ensayo. Sandaling naging tensyon ang paligid, pero wala na siyang urungan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang mga tagubilin ng trainer at magsimula sa warm-up. Dahil sa bilis ng takbo ng pagsasanay, agad naramdaman ng kanyang katawan ang bigat ng pagod. Pero napansin ni Kim Dukba na may kakaiba sa kanya. May pundasyon doon, parang bakas ng dating kondisyon. Ngumiti ang trainer at tiwalang sinabi na, kung magsusumikap lang siya, mabilis niyang mababawi ang dating lakas niya. At nagpatuloy ang pagsasanay, at hindi nagtagal ay dumating na ang matinding pagkapagod.
Hingal na hingal siya habang sinusubukang makahinga, na pagtatanto niyang mas mahirap pala ang landas na ito kaysa sa inakala niya. Pero kung gusto niyang magbago, wala na siyang ibang daang pwedeng tahakin. Lalong tumindi ang kanyang training, itinutulak ang katawan niya sa hangganan ng kakayahan nito. Bawat pag-urong ng kalamnan ay masakit, bawat hinga ay parang kulang, pero patuloy na umuukit sa isipan niya ang mga sinabi ng trainer, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Kapag nadapa, kailangan niyang bumangon. At kung gusto niyang magbago, kailangan niyang kumilos ng walang duda sa sarili. Buo ang determinasyon niyang huwag sumuko. Pinilit niyang igalaw ang mga binti, kahit nanginginig na ito sa pagod. Hindi lakas o tibay ang kulang sa kanya, kundi tiwala sa sarili. Kaya ngayon, dala ng panibagong apoy sa dibdib, patuloy siyang lumaban kahit bantana ng pagkahimatay ang pagod. Nang sa wakas ay matapos ang training, isang bihirang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Matagal na mula noong huli niyang naramdaman ito, ang pakiramdam na parang tunay siyang sumusulong. Pero simula pa lang ito. Pagbalik niya sa bahay, may bigla siyang naalala, ang payo ng isang taong mahalaga sa kanya, si Kuya Dakochi. Naalala niyang kailangan niyang tingnan ang tipboard. Pag-access niya sa system, may bagong hamon na lumabas. May isang partikular na misyon na ibinigay sa kanya, pababain ang kanyang timbang sa ilalim ng 100 kilo. Sa una, nagulat siya, pero agad iyong napalitan ng determinasyon. Kung ito ang unang hakbang patungo sa katuparan ng kanyang layunin, wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito ng buong tapang. Klaro ang misyon sa isip niya, kaya't nagdesisyon si Lee Seaman na gagawin ang lahat, kahit imposible pa ito, para maabot ang layunin niya. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpapapayat sa ilalim ng 100 kilo. Pero determinado siyang magtagumpay. Araw-araw siyang lumabas para tumakbo, binabaliwala ang pagod at sakit ng kalamnan. Sa simula, bawat hakbang ay parang parusa, pero patuloy siyang nagtulak sa sarili para lampasan ang mga limitasyon niya. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit, at hirap siyang huminga, pero malinaw sa kanya ang layunin. Hindi siya pwedeng sumuko. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na ring nakikita ang pagbabago. Hindi na kasing bigat ang kanyang katawan, mas magaan at mabilis na rin siyang kumilos. At maging ang mga tao sa paligid niya, napapansin na rin ang pagbabago. Namangha ang ilan nang makita siyang tumatakbo ng walang kapaguran, habang ang iba na may tahimik lang na nanonood, duda kung magtatagal ba siya. Kahit mabagal ang progreso, alam niyang nasa tamang landas siya. Dahil sa panibagong motibasyon, nagpasya siyang mas paiigtingin pa ang training kinabukasan. Hindi lang pisikal ang kanyang pagbabago, pati ang kanyang isipan ay unti-unting humuhubog. Hindi na siya ang dating Lee Seaman, at unti-unti na siyang lumalapit sa pagiging tunay na malakas. Bawat patak ng pawis na tumatama sa sahig ay patunay ng hindi matitinag na pagsisikap niya. Alam niyang kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang magpatuloy anuman ang sakit o pagod. Hindi rin nakaligtas sa pansin ng mga tao sa gym ang kanyang masigasig na training. Unti-unti, napapansin na ng iba ang kanyang dedikasyon, at may mga humanga sa kanyang determinasyon. Bihira na raw ang taong ganoon kasipag. Ngunit hindi lahat ay nagbigay ng respeto. Sa pagitan ng mga ordinaryong tao at ng tinatawag na mga invader.